nasa kabilang linya natin, makakapanayam natin si Kuya Tol Mar Balbuena, ang chairman ng Manibela. Sir Mar, magandang hapon po. Bong Nebria sa DWIC. Magandang hapon, Kuya Tol. Sir Bong, magandang hapon po sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig po ngayon. Magandang balita to, Sir Mar, dahil ito yung mga pinaglalaban nyo talaga nung huli kitang nakapanayam during the onset pa lang, bago pa lang magkaroon ng 3-day strike ang Manibela. So, how do you feel about this? Masaya po kami at vindicated, Sir Bong, na yung pinaglalaban natin ay napakinggan ng ating mahal na Pangulo na dapat makapagpatuloy po kami sa hanap buhay at matulungan yung sektor ng transportasyon, lalong-lalo na po yung ating mga mahal na mananakay. Sir Mar, paliwanag naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano talaga ang dilatag ng DOTR, LTO at LTFRB sa inyong grupo para sabihin mo matagumpay ang naging 3 araw na protesta nyo? Unang-una, Sir Bong, Kuya Tol, na yung ating hinihiling na mga provisional authority ay aprobado na ng LTFRB sa pangunguna ng Chairman, Attorney Vigor Mendoza at Executive Director Lumer Bernabe. At sa ngayon ay nagpoproseso na kami ng aming mga provisional authority upang makakuha kami ng confirmation at makapagparehistro na ng aming mga jeepney, mga UB Express at iba pang mga sasakyan, Sir Bong. Pati yung sa communication namin sa LTO na nabigyan ng amnesty o waiver ng suspension ng mga driver's license, yung mga na-revoke na o yung mga matagal nang nakabinbin na mga driver's license, mga plate number at mga jeepney na na-impound ay paisa-isa po na nailabas na namin. Sa katunayan, Sir Bong, nasa 20 na siguro yung nailalabas namin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin. Pero ganun pa man, sunod po kami sa tamang proseso, Sir Bong. Tama yun, Sir Mar. Well, that's good news para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kasama nating mga drivers, PUJ drivers. Pero, Kuya Mar, is there a deadline for your group para ma-accomplish yung mga requirements na to at para mabigyan ng mga provincial authority? Sir Bong, as soon as possible, kailangan makapagproseso kami para nang sa ganon hindi din po maantala yung pagbiyahe namin at hindi din maantala yung kita ng ating mga kasamahan. Alam naman po natin na hand to mouth itong ating mga kasamahan sa kalsada. Ganun pa man, Sir Bong, ay yung deadline siguro dapat in 3 months time o pinakamatagal na yung 6 months na maayos namin yung aming mga dokumento. Tama yun, So, ibig sabihin, maiiwasan na yung huli ng kolorum dahil may provisional authority na yung mga kasamahan mo sa Manibela. Tama ba yun, Sir Mar? Tama po yun, Sir Bong. Bukod doon sa inilatag natin na magkaroon kami ng provisional authority, again, uulitin namin, kami po ay sumusuporta sa magandang layunin ng modernisasyon ng ating mga pampublikong sakyan. Nga lamang na may mga provision po doon na ino-oppose tayo, pero sa ngayon po ay unti-unting napapakinggan at kahit papano ay subukan yung mga inilalatag nating solusyon na makakabuti po sa ating mga kasamahan. So basically, Sir Mar, this will be a reset, So, mabibigyan kayo ng provisional authority, mapaprocess yung mga lisensya, may babalik yung mga plate numbers, may ilalabas sa impounding. So, basically, this will be a reset. And then, for you to eventually join the, yung modernization program. Tama ba yon? Opo, pero ang inilalatag natin, Sir Bong, na subukan yung mga individual at yung mga sasakyan na gawa po dito sa atin, sa Pilipinas, na mga gawang Pinoy, yung mga may gusto naman na nag-consolidate, sumama sa kooperatiba at ang choice nila ay yung mga modernized na nakikita natin na parang minibus ang itsura, hayaan din po namin yun. So mag-coexist kami at ang importante, pareho kaming bumibiyahe, makapagserbisyo sa taong bayan at yung pamilya naman ng driver at operator ay mabuhay din. Pero yung sinasabi mo, Sir Mar, na modernized jeepney gawa ng Pilipinas, is it available in the market now na pwede nyo na talagang gamitin, bilhin para sa operasyon nyo? Ito pa po yung sa
body po, may mga prototype na tayo, Sir Bong. Yun po kasi yung isang importante doon na nakasunod tayo doon sa Philippine standard na sinasabi po ng ating DOTR, ng LTFRB. At yung mga engine po ay mga Euro 4 compliant na din hanggang Euro 6 na aangkatin po natin mula po sa Japan. Dahil wala pa naman po tayong sariling pagawaan po na o industriya ng mga makina dito sa ating bansa. So Euro 6 na ba ang standard ng modernization ngayon, Sir Mark? Opo, meron na kaming ginagamit ngayon. Nga lamang, Sir Bong, ay kinonvert namin sa manual, electronic kasi yun. Medyo kulang pa tayo sa kapasidad o alaman para ayusin ito doon sa mga garahe natin o doon sa mga motorworks na ginawa po natin. Pero ito, Sir Mar, with you jumping on board para sa modernization ng ating jeepneys, ibig sabihin nito, parang the whole transportation groups right now are on board the modernization. So, makikita natin na buo na yung mga transport groups, kahit anong grupo pa yan, on board na sa modernization. Kasi, Tama po kayo, palagay Sir ko, Bong. kayo na lang yung na naiwan na talagang pinaglalaban nyo yung mga karapatan ng mga miyembro nyo, lalong-lalo ng lisensya, nakonfiska yung plaka. So now that everything is settled, so in the near future, makikita na natin Manibela is part and parcel of this modernization program. Para sa kaalaman ng lahat, Sir Bong, nung sinimulan yung PUBMP, meron na kaming mga prototype na nasimulan. Sumabay okay. na kami doon sa modernization. Hindi nga lamang tinanggap nung mga panahon na yon yung mga prototype po na ginawa po namin. So yun yung nyo talaga na hindi tinanggap yung proposal nyo regarding this jeepney. So that's why yun ang pinaglalaban nyo ngayon na Mas mura ba to, Sir Mar? Kumpara dun sa mga nasa market ngayon? Opo, mas mura po siya. Malayo po na mas mura. At yung durability po nito, Sir Bong, talagang subok na natin yung mga traditional jeepney natin. Mapapanatili talaga yung mga iconic looks nito. Pero modernized na siya. So ibig sabihin, may mga deacon na rin tayo, mga electronics components na rin na naka-install po rito. At nakakasabay na po sa merkado. Nga lamang, hindi kami mabigyan ng Certificate of Compliance. Siguro, nung nailatag naman natin ito kay dating Secretary Vince Dizon at Acting Secretary Banoy Lopez, na mabigyan tayo ng kahit na pondo man lamang para nang sa ganun po ay makapagsimula tayo na makapag-mass produce po nitong ating mga inilatag po na mga solusyon o yung mga modernized unit na alam nating mas matibay at mas mura. Pero ang magandang naging resulta nito, Sir Mar, na tatlong ahensya ng gobyerno, DOTR, LTO, LTFRB, ang nakipagdialog sa inyo para dinggin ang inyong mga hinaing. And it is nice to hear na talagang they heard you and they are yung will try to help you out para maayos yung mga hinaing, yung mga problema nyo. Sobrang laking bagay po noon sa Sir Bong na kami ay napakinggan nung kagawaran at dalawang ahensya ng LTO at LTFRB. Higit sa lahat ng ating Pangulo na siyang nagbigay ng order sa mga ahensya at kagawaran na tayo ay mapakinggan at dinggin yung ating nilalatag na solusyon. At nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at sa ating Acting Secretary, Banoy Lopez, sa LTFRB, sa pangunguna ng ating Chairman, Attorney Bigor Mendoza, at kay Executive Director Rear Admiral Lumer Bernabe. At saka po sa LTO, kay ASEC Marcos Canilaw. Maraming salamat po sa kanila na tayo ay umuusad na doon sa ating mga ipinaglalaban na alam din natin na makakatulong dito sa ating sektor ng transportasyon at sa mga mananakay po. So, ibig sabihin ba nito, Sir Mar, na yung grupo nyo unti-unti na maggrupo-grupo into cooperatives? May iba po kaming inilatag,
Sir Bong, siguro sa mga Okay. susunod na panahon, ito yung napagbigyan tayo na kahit na single operator pa rin kami ay mag-coexist kami at mapayagan yung mga ganitong solusyon na makita naman natin dahil nga yung mga nauna sa atin na nag-modernize na mga kooperatiba na nag-consolidate ay nagkaroon ng problema. So, nagpapasalamat tayo na ngayon po ay masusubukan na yung ganitong proposal natin. Natatandaan ko, Sir Mar, nung pag-upo ni PBBM, isa yan sa talagang pinasuspindi niya yung modernization at sinabi niya pag-aralang mabuti. And now, unti-unti, we are getting to it. Na more particularly sa grupo niyo, napapakinggan na yung mga proposals niyo. Ito po yung ipinagpapasalamat namin, Sir Bong, na sa ngayon ay napapakinggan talaga tayo at sana dalangin natin na magtuloy-tuloy po itong dialogo between Manibela at ang gobyerno. Oo, napaka-importante talaga ng dialogo para madinig no. Ano naman talaga ang pangulo natin talaga namang nakikinig sa hinaing ng ating ng mga kababayan, lalong-lalo na yung sa grupo ng transportasyon at para upuan kayo at makipagdialogo sa inyo ang kagawaran ng transportasyon at dalawang ahensya nito, ang LTO at LTFRB, it's telling na talaga pong seryoso ang gobyerno para solusyonan o resolusyonan itong magabagay na to para once and for all, everyone in the transport sector will be on board the modernization. Opo, malaking hakbang po ito ng ating pamahalaan at sa hanay namin, Sir Bong, sa Manibela na yung ating isinusulong na modernisasyon ay makatao at walang mapag-iiwanan. Pero, Sir Mar, linawin lang natin, ilan ang miyembro mo ngayon sa Manibela? Sa ngayon po ay umaabot po kami ng nationwide ay nasa 180,000, Sir Bong. 180,000. Opo, dito pa lamang po sa NCR, hindi na po bababa sa 40,000 itong kasama po natin dito. So, ito ibig sabihin to, yung 180,000 nationwide, 40,000 in Metro Manila, unti-unti na to na magproproseso ng papel nila base sa napag-usapan nyo sa dialogo nyo with DOTR, LTO, at LTFRB. Opo, Sir Bong, at katunayan niyan, itong araw na ito ay may ina-upload na sila doon sa ating mga emails na mga dokumento para nang sa ganon ay makapag-comply na kaming lahat. Alam mo naman tayo, mga Kaya nagpapasalamat po kami sa LTFRB. Oo nga eh. Salamat po. Alam mo, Opo, Sir Bong. Sir Mar, talaga naman mga Pilipino, bigyan mo ng pagkakataon na sumunod. Susunod naman po. talaga yan. Tama po. At ito, magandang pagkakataon to. Sana nga itong pagkakataon na binigay ng DOTR, LTO, LTFRB sa grupo nyo ay matake advantage nila, tangkilikin nila itong offer ng gobyerno para once and for all, unang-una, maging legal na ulit yung pagbiyahe nila kasi napakahirap nang bumabiyahe nang wala kang papel, wala kang provincial authority, wala kang prangkisa. Kasi po, pag kayo nahuli niyan, you are considered colorum and matagal po yung impounding niya, napakamahal po ng bayaran. And with this parang sort of an amnesty or compromise with, I do not want to call it compromise, pero yung dinig ng kahilingan ng grupo nyo, I think this is a great way forward, not only for the government, but also for your group. At sa mga miyembro mo, lalong-lalo na yung mga nahuhuli na kolorum at saka naka-impound yung mga sasakyan. Opo, at saka wala na po, mawawala na yung stress sa kanilang pagbiyahe. At yung kikitain po, imbis na iuwi po sa pamilya, ay pinangmumulta pa. Di po ba? Oo. At pero lagi nating pinapaalala, Sir Bong, na yung mga binibigay sa ating legal na dokumento ay hindi dahilan para hindi tayo sumunod sa mga batas trapiko. Tama. Mahalaga po ang buhay ng ating mga kababayan. Ultimo po, yung mga may hawak ng Manibela na nagmamaneho, kailangan po ay sumunod tayo sa mga batas trapiko at maging yung disiplina sa kalsada at doble po ng pag-iingat. Hindi lamang doble, triple para nang sa ganun po ay ligtas lahat.
ang ating mga motorista at mga mananakay. Tinga, sandali, Sir Mar, isa rin sa mga nirereklamo nyo noon, natatanda ako nung nakapanayam ka namin during your 3-day strike. Isa sa mga hinain nyo, actually, hindi nga related sa modernization, but more on yung sa mga namamayola, yung mga nangungutong na mga enforcers. Napag-usapan ba to during your dialogue? Opo, kasi dahil nga po wala kaming mga legal na dokumentong hawak, may dialogo na kami noong Marso, Abril hanggang June na habang nagko-comply kami ay status quo muna doon sa paghuli po ng unregistered at walang PA. Pero yung mga lalabag sa mga batas trapiko ay hindi po exempted dito. Kaya nga lang po, may mga ibang ahensya o mga enforcers na sinasamantala po yung ganong pagkakataon na alam nila yung mga rutang ganito na walang PA, walang rehistro. Inipit po ng inipit yung ating mga kasamahan kung wala pong payola. Yun po ang nagiging kaya po kami nag-strike ng mga nakaraang araw. Pero with your dialogue, ano po ang mga paraan na gagawin po ng more particularly ng LTFRB sa bagay na ito? Ito po, yung mga nahuli at napatunayan, nakita naman po natin ng mga nakaraan, Sir Bong, Kuya Tol, na talagang sinuspinde at floating sila ngayon. Doon pa lang makikita natin na seryoso po ang gobyerno na puksain yung mga ganitong katiwalian. Ayun, napaka magandang balita niyan, kasi hindi naman lahat ng mga enforcers o mga kawani Marami ng rin pong gobyerno. matitino. Marami rin pong mahuhusay at talagang tumutupad lamang sa kanilang tungkulin, nadadamay nga lang po, Sir Bong, doon sa mga tiwali. Tama 'yon, and maganda rin tong na nangyari sa reklamo nyo at na-actionan din agad. At para sa ganun, tama ka, hindi lahat ng mga enforcers, mga kawani ng LTO at LTFRB ganyan ang pag-uugali o ganyan ang sistema na ginagawa. Nadadamay lang sila sa iba, and mabuti na to kung napangalanan to at naiimbestigahan na, magandang simulain to para sa ganun. Mapuksa muna natin yung mga kota na yan. Tama po kayo, Sir Bong. Oo, para mabigyan naman ng pagkakataon yung mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, gusto lang kumita. Gusto naman po namin na pinoproseso naman po namin kahit papaano ay sumusunod tayo at naghanda rin kami ng pangproseso rito, pangbayad. Nagkaroon nga lamang po ng mga hindi pagkakaintindihan between Manibela and the government ng mga nakaraang panahon, kaya po nagkaroon po ng mga ganitong sitwasyon, Sir Bong. Oo. Pero magandang balita to, way forward, talaga, Sir Mar, para sa more particularly sa grupo nyo, and not only that, para di sa modernization program ng gobyerno, para once and for all, everybody will be on board. It will take a long time kasi 180,000, that's a big number. Pero makomply lang yan, unti-unti, palagay ko matatapos din yan. Tsaka marami pong pamilya ang makikinabang din dito, hindi lamang yung driver, kung ilan po ang binubuhay nito. Sir Bong, iba pa po rito yung mga van na mga kasama namin. Ito ay mga nasa hantay pa lamang ng jeepney. Oh. And besides Sir Mar, every time na nagpro-protesta kayo, nagtitigil pasada kayo, ang naapektuhan talaga yung mga commuters natin. Even though na naiintindihan naman nila yung pinaglalaban nyo, talagang malaking sakripisyo rin on their part na maapektuhan dahil sa tigil pasada, lalong-lalo na 3 araw. Napakahirap talaga noon para sa kanila. Pero with this development, napakagandang balita nito. At siguro by 2026 maiiwasan na natin yung mga protesta na yan dahil napakinggan naman na yung mga hinaing at yung mga proposals niyo. Alam nyo, Sir Bong, mabigat din po sa kalooban namin na kami ay nagtitigil pasada o nag-strike dahil marami po talaga napipirwisyo at bukod doon ay wala rin kinikita yung hanay po namin. At saka resources din ng gobyerno, marami talagang pinagtutuunan nila kasi ayaw rin ng gobyerno na
maperwisyo, no, yung mga kababayan natin. So that's why they a lot of resources just to manage this pag nagtitigil pasada. Pero again, Sir Mark, well, I guess congratulations sa grupo nyo dahil once and for all nakapag-dialogo na kayo with DOTR, LTO, LTFRB. This is a good development for the transport, for the whole transportation agencies ng gobyerno and transportation groups na katulad nyo para we will be on board. One na tayo. Nagkakais na tayo when it comes to the modernization. Tama po kayo, sir. Sir Mark, Kuya Tol, baka meron ka pang magpapasko, baka gusto mong bumate sa iyong grupo at magbigay ng konting paalala. Sa lahat po ng ating mga kamanibela, sa ating mga Kuya Tol, Merry Christmas po sa ating lahat at mabuhay po ang mga Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuya Mar for taking our call always. You are always welcome in our program. Kung meron kayong mga gustong ipahatid, ipabatid sa not only to the government pero sa ating mga kababayan. Maligayang Pasko sa iyo Kuya Tol Mar Balbuena at sa lahat ng grupo ng Manibela.